Magandang araw mga ka-treasure. Sa video po natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga marker na posibleng magdadala sa atin o posibleng may laman ang isang bato or ang isang lugar kung saan tayo naghuhukay. Kaya panoorin nyo po ang video na to para malaman nyo kung ano yung mga marker na nangangahulugang may treasure dito or treasure inside. Pero kung bago pa lamang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Alam po natin na marami pong mga marker na nakikita natin sa iba't ibang lugar o kaya sa inyong lugar mismo. Mayroon po tayong nakikitang mga marker at ang mga marker ay minsan hindi natin naiintindihan. Pero buti na lang mga ka-TH, mayroon po tayong libro mula sa ibang bansa. Binigay po sa atin at ito po ay malaking tulong para sa ating paghahanap ng Yamashita treasure. At ito ho yung libro mga ka-TH na talagang masasabi po natin na legit talaga kasi nga po kami mismo ay nakagamit na nito, kami mismo ay magpapatunay na totoo po yung mga marker na nakasulat dito na ang kanyang kahulugan ay ganun talaga mga ka-TH. Yun talaga ang kanyang kahulugan. Ang may akda po sa libro ay walang iba si si Aquila Chrysistrus. Ewan ko lang kung tama ang aking pagkabasa kasi English kasi to mga ka-TH. So eto, ipapakita ko sa inyo at panuorin nyo ang full video mga ka-TH at para po matulungan ko po kayo kung paano i-analisa yung mga marker na ating nakikita kung saan po tayo naghuhukay. Okay, ito po yung sinasabi ko na pwedeng makakatulong po sa atin para malaman kung ang isang bato ba ay may Yamashita treasure or mayroon pong gold bar. Ito po yung mga forma ng bato at may mga marker po na nakalagay katulad niyan. Ito, at saka ito. Pero ito po ay naka-encounter na po kami ng ganito doon sa isang site namin. At saka ganito talaga, may butas sa gitna. Mamaya po ipapaliwanag ko po sa inyo, babasahin ko po at ipapaliwanag at i-translate ko po sa Tagalog pero hindi po ako masyadong magaling sa sa English kaya yun lang hong makakaya ko ang ipapaliwanag ko mga ka-TH kasi nga po po tayo sa English, medyo mahina. Una po itong letter A, ayon po dito sa libro, yan. Ang nakasulat dyan ay ganito. Coral rock or soft sandstone is hollowed out and the treasure placed inside. Kapag kapag ang isang isang bato na para siyang coral. Anong tawag Bisaya nitong coral o anong Tagalog ninyo? Kung alam nyo, kayo na po ang bahala. Malambot po siya at saka medyo mayroon po siyang anong tawag nito? Yang buhangin. Sandstone, mga ka-TH. Ang ibig sabihin niyan ay nilagyan po ng treasure sa loob. Posible mga ka-TH kasi kapag naghuhukay po tayo, mayroon po tayong madidiscover na malambot na coral at saka may mga buhangin na malambot din. Posible pong mayroon pong treasure mga ka-TH. At ang letter B, ito, ayun po dito, mga ka-TH, ang letter B ay ang nakasulat, the treasure and the hollow carbon is filled with crushed shells, coral and pink cement, and the new top cement TED into position enclosed treasure symbol is added. Katulad daw nito, mayroon pong yan,
yung symbol, treasure symbol, mga ka-TH, nakalagay. Ibig sabihin po ay mayroon pong laman, mga ka-TH. Mayroon pong nakalagay or posibleng may treasure sa loob, mga ka-TH. At kung mapapansin nyo po yung kanyang forma, parang basag at inano lang, binalik, mga ka-TH. So, yan po. Ang letter C ay ito, another enclosed treasure. Ibig sabihin yan po, yan, marker, enclosed treasure ang kanyang kahulugan. With another symbol meaning the same as B. Kung ano ang kahulugan ng letter B, ganun din ho yung kahulugan ng letter C, mga ka-TH. Okay, letter D, ito rin ang kanyang nakasulat. This rock shows a circle meaning enclosed treasure inside. Kapag ganito, mga ka-TH, napaloob po yung bato, anong tawag niyan? Tinakpan lang ng bato, mga ka-TH. Tapos mayroon po siyang sign na ganyan. Parang bilog lang, mga ka-TH. Yan po ang kanyang kahulugan. Letter E, yan po. Letter E, sabi dito, a smaller rock cemented to the block. A hole in the hollow rock hide a small deposit inside. Kapag ganito daw, may isang bato na parang may nakasementong maliit lang. Sana yun. Para takpan yung butas, yan. Sabi niya, may nakatagong maliit na deposito sa loob dito. Mayroon daw nakatagong maliit na deposito, mga ka-TH, ang letter E. Ang letter F ay ito yung ating mababasa. Sana yung letter F. The same as above. So pareho lang yung kahulugan niya dito sa taas, mga ka-TH. Ang letter G, ito letter G, pink concrete added to the rock and hiding a small deposit. Totoo po yan, mga ka-TH. Minsan yung bato, mayroon nga pong nakita ko sa Facebook, tinawagan ko kagad at minessage ko kagad siya. Sabi ko, anuhin nyo na yan, tirahin. Pagkatapos nun, sabi ko sa kanila na hihingi lang ako ng maliit na porsyento. Pero hindi po tayo binigyan. Hindi rin natin na makontak, mga ka-TH, kasi nga po marami pong nagpapatulong sa atin. Hindi tayo binigyan at hindi na rin natin makontak. Hindi na rin natin ma-message yung yung may ganitong bato. Sabi ko sa kanya na may laman, mga ka-TH. So, ito ho yung kanyang kahulugan. Sabi niya sa letter G, pink concrete added to the rock and hiding a small deposit. Enclosed treasure symbol is used again to convey this message. Ibig sabihin daw, mga ka-TH, kapag mayroon pong nakalagay o nailagay na pink concrete, ibig sabihin mayroon pong small deposit sa loob, mga ka-TH. Ito yung isa na sinabi ko na totoo na nangyari po sa amin. Ito. Talagang nakadiscover kami ng ganito, mga ka-TH. Ayon po sa letter H, ito, hole drill in the top of the rock means deposit inside or deposit under. Also, the enclosed symbol can be seen on the left hand side of the rock. So, ipapakita ko mamaya sa inyo yung na-discover namin. Ano yun? Nasa 50 or 60 feet ang lalim na na-discover namin. Ganito talaga siya, may butas sa gitna. Ang kanyang butas ay
11 inches mga ka-TH. At ang sabi dito, hole drill in the top of the rock means deposit inside or deposit under. Kasi ang ano niya, ang ibig sabihin kapag ganito daw ay kapag ganito ay mayroon pong bato na na-discover ninyo, tapos may nakadrill, may butas mga ka-TH, ibig sabihin nasa loob or nasa ilalim yung deposit. Yung nangyari po sa amin nung nakaraang isang taon, nakadiscover kami ng ganito mga ka-TH. Malaki talaga siya. Parang 10 by 13 by 16. 10 yung kapal, 10 feet. Tapos yung kanyang haba ay 13 at yung kanyang lapad ay 16 feet. 10 feet by 13 by 16 feet. Tapos mayroon po siyang butas sa gitna. Kaso lang, ang nangyari po ay pinadalhan kami ng cease and desist order noong basagin na namin yung concrete box na yun. Pinadalhan po kami ng cease and desist order mula sa judge at nahinto po kami. Kaya ang nangyari hanggang ngayon, hindi namin mabasag-basag kasi nga po mayroon kaming cease and desist order mga ka-TH. Ganito talaga siya, may butas sa gitna, tapos mayroon pong enclosed treasure. May sign pa rin na nakita namin, pero yung sa amin ay susi yung sign mga ka-TH. Ano po yung kanyang sign na sa harapan mismo, naka-engrave mismo sa bato. Example natin katulad nito mga ka-TH, dito naka-engrave yung susi na sign, pero malaki siya, halos maabot niya yung dulo ng bato. Mataas, malaki yung K sign or susi na sign mga ka-TH. Kaya tama yung libro na ating ginagamit po namin. Okay yung kanyang kahulugan, pero kung mayroon man pong mga ibang kahulugan mga ka-TH ay hindi po natin alam kung yun bang kahulugan na yun ay totoo. Pero at least kami, may napatunayan po kami na totoo yung kanyang kahulugan, kasi nga po naka-encounter na po kami ng ganito mga ka-TH. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa next video po natin, ituturo ko rin sa inyo kung ano yung mga marker na makikita natin para maabot natin yung treasure concrete sa ilalim mga ka-TH. Kasi nga po, ang mga Hapon ay malaki po yung kanilang hukay. Bawat hukay nila mga ka-TH, kasi malapad, at bawat hukay nila ay mayroon pong marker. Yung ibang marker ay pangpalihis, at saka yung iba naman ay pangpa-distract, at yung iba naman ay danger mga ka-TH.